Good morning sa bawat isa. Sino pa excited sa morning na ito? Today is December 24. Everybody's preparing for Noche Buena. Kagabi, nagpunta kami sa Tagaytay para bumili lang ng baka. Kasi magbubulalo kami mamaya. No? So lahat po kayo invited sa inyong mga tahanan. Kami ang pupunta sa inyo, okay? So I'm excited about this Christmas, especially tomorrow. Christmas na po. But of course, excited po tayo ngayon sa ating mga guests at first-timer. Andito ba yung ating mga first-timer? Welcome po kayo dito sa ating Doulos for Christ family. Ang Doulos for Christ family ay na-establish po noong 1988. I was so young. Ngayon po ako ay 60 years old na. It was 1988 when we started this ministry. Started from few young people, something like 13 people only. And then it grows, and it reached to thousands, no? But the message is still the same, no? This is a 35-year-old church na nagmi-minister dito po sa U-Belt area. Ang Manila po kasi, dito po ang melting pot ng society natin. Dito yung matatagpuan yung lahat ng magagandang paaralan. Yung mga nasa probinsya, pupunta lahat dito sa Manila para mag-aral. But I saw it, ang daming nasira mga bata. Because one day I talked sa isang teacher, head teacher, sabi niya sa akin, sa bawat 100 nag-e-enroll, 11 hanggang 14 lang gumagraduate. Abay, nasaan po yung marami? Hindi nakatapos. Bakit? Nag-e-enroll pero hindi gumagraduate. Yung pala, along the way, napapabarkada, napapasama, nasisira ang buhay. Kaya po ako tinawag ni Lord sa mga kabataan. So I begin to preach to many young people. And for the last 35 years, I'm still preaching to these young people. Yung mga batang nakakilala sa Panginoon, nag-asawa na ngayon. Mga nakagraduate na, nakapag-asawa, may anak na po ngayon. No? Nung dati po, mga bata lang sila dito nagpupunta. But they grow, they mature. At ang masasabi ko po, ang isang pinakamahalagang ginawa ng gawain ng Doulos for Christ ay ang ipakilala kung sino ang Diyos. Because ang mga tao ngayon ay confused pag pinag-usapan ng Panginoon. Di ba, banggitin lamang po ako para makita nyo po itong sineshare ko po sa inyo. Ha? Alam niyo po ba, the more you know God, advantage sa'yo. So for the last 3 weeks, nagsimula akong magturo ng mga pangalan ni Jesus. Yung pangalan na tinatawag sa kanya, nagde-describe kung anong klase ang pagka-Diyos niya. Because some of you don't even know who is this Jesus. Akala natin si Jesus, nag-exist lang nung panahon ng pinanganak ni Maria. Mali. Okay? Bigyan ko muna kayo ng mga pangalan na para matandaan ninyo. Okay? Number 1, ilagay natin yung pinadala ko sa iyo, kapatid. Okay? Una, siya po si Jehovah Shalom. Okay? Siya po si Jehovah Tsidkenu. Siya po yung Ancient of Days. Siya po yung Rock of Ages. Okay? Bigyan natin muna. Okay? Isa pa po, siya po rin yung Alpha and Omega. So pag pinag-aaralan niyo po ang pangalang Jesus, isasama niyo itong pangalan na to. Kasi si Jesus po, hindi lang siya pinanganak nung pinanganak siya ni Maria. Dati na siyang nag-i-exist, Diyos, nagkatawang tao lang. Kaya tawag sa kanya, Rock of Ages, Ancient of Days. Kaya ang tawag sa kanya, He is the Alpha and the Omega. Bakit siya tinawag na Jehovah Tsidkenu? Kasi po siya yung God of Righteousness. Ba't tinawag siyang Jehovah Shalom? Kasi siya po yung God of Peace. Jehovah Shalom means the Lord is peace.
This name signifies God's role in bringing peace and wholeness. Okay? Sabi mo sa katabi mo, peace be with you. Di ba ginagawa natin yan, di ba? Yung salitang peace be with, naalala niyo po ba yung salitang peace be with you? Ha? Yan po yung peace be with you po, pag naalala po ninyo, diyan po natin nakita yung kahalagahan. Na itong Jesus na to, may dala-dala siyang kapayapaan. Say that word, peace. Ang peace po na binibigay sa atin ng Panginoon, this is very important. Alam niyo po, basahin natin po yung Judges chapter 6, verse 24. Ito po yung life ni Gideon. Siya po yung nag-build ng altar at tinawag niya pong yung altar na yun ay Jehovah Shalom. Okay? Ang sabi po dito, so Gideon built an altar to the Lord there and called the Lord is peace. To this day, it stands in the Opera of Abiezrites. Tinawag niya yung altar na Jehovah Shalom, the place, the God of peace. Ito po, doon nagkaroon siya ng encounter. Now, ang source ng true peace, kapayapaan, ay ang Panginoon. Hindi kayo magkakarapayapaan pag uminom kayo. Mag-drugs kayo. Lalala lang. Kaya lang, during lasing ka, may kapayapaan ka. Tulog eh. Lasing ka, di ba? High ka, kaya may kapayapaan. Ang problema, yun ang binibiling kapayapaan. Tapos, nandidisgrasyang kapayapaan. Pare, ay tayo. Gagawin tayo, no? O kaya, lasing na. Ito po, hindi yun ang binibigay ni Jesus na peace. Una, ang peace ni Jesus, libre, walang bayad. Tapos, yung peace na yun, tuloy-tuloy. Hindi bumababa, tama. Salungat po yan sa pag-aunawa ng maraming tao. Ang peace na binibigay ng Panginoon ay galing sa true source. Walang iba po, kundi ang ating Panginoon. Ibig sabihin, it implies na pwede tayong magkaroon ng inner peace and tranquility kung meron tayong relasyon sa Diyos. Relasyon sa Diyos, bibigyan ka ng kapayapaan. Ngayon, kung wala ka namang relasyon sa Diyos, ayaw mo makipag-reconcile eh. Gusto mo kalaban ka ng Diyos, namumuhay ka sa kasalanan, kaaway ka ng Diyos. Wala kang kapayapaan. Walang kapayapaan sa mga taong makasalanan. Pero ang Diyos magpapatawad sa iyo kung hingi ka lang ng tawad. At magkakaroon ka na agad ng peace, tranquility in your life through your relationship with God. So, mga kapatid, ang peace na sinasabi ng Bible, nasa context yan ng iyong relasyon sa Diyos. Ngayon, kung ayaw mo ng relasyon, gusto mo lang peace, mag-drugs ka na lang. Kasi walang ganun. Wala kang Diyos, tapos gusto mo peace. Imposible. Ang peace na to, ibibigay lang ni Lord sa mga nakipagkasundo na sa Diyos. Gusto mo ng kapayapaan, makipagrelasyon ka sa Diyos. Bumalik ka sa Diyos. Humingi ka ng tawad, papatawarin ka niya. Bibigyan ka niya ng mercy, bibigyan ka niya ng grace, bibigyan ka niya ng forgiveness para matapos na yung kabaga-baga ng puso mo. Taas yung kamay na gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Okay? Pag sinabi natin shalom, freedom from fear ang ibig sabihin niyan. Wala kang kinakatakutan. Our God encourages us to become free from our fear. Alam mo tayo, dahil na kinakatakutan. Paano future ng anak ko? Paano yung kinabukasan namin? Paano yung bahay? Yung mga nanay, laging problema niya, bills. Paano yung kuryente? Paano yung tubig? Paano yung bahay? Ang dami niyang takot, fear. Diba? Pag tinignan yung asawa niya, tumatanda, hindi naman lumalaki sweldo. Pag tinignan yung mga bata, wala naman pera, dumadami gastos. Tatakutin nyo talaga. Ngayon, dahil nagkasundo ka sa Diyos, may peace ka, wala kang fear. Dahil bakit? Marunong kang ipagkatiwala ang buhay mo sa future mo. Yung mga bata, para yung anak ko, nagtanong ako, paano paaralan si Odi? Paano ko paaralan yung aking mga anak? 4 yung anak ko eh. Pero sabi ko, Lord, pagkakatiwala ko na sa iyo. Basta ang gagawin ko, susunod lang ako sa iyo. So sinunod ko ang Panginoon ko. After so many years, nakita ko yung mga anak ko, gumraduate na. Isa na lang nag-aaral ng anak, si Tracy.
Ngayon, isipin ko, paano ito nangyari? Wala akong fear kasi pinagkatiwala ko sa Diyos. Pwede kayo magkaroon ng kapayo. Huwag kayong matakot na wala kayong masyadong advance ang fear mo. No? Pastor, paano yung anak ko? Paano sila makakapag-aral? Yung asawa ko walang trabaho. Ilang taon na ba yung anak mo? 2 years old na eh. Masyado na mga advance yung fear mo. Baka bukas magkatrabaho niya yung asawa mo, di ba? Huwag kayong matatakot kasi nga meron kayong Jehovah Shalom. Tama? Taas yung kamay na niwala may Jehovah Shalom tayo. Yan ang nagbibigay ng peace para mawala yung ating mga fear. Tama? Tama po ba? Pag may peace kayo kay Lord, wala na kayong conflict. Alam mo, mga tao, mahilig makipag-conflict. Sino may conflict ka sa asawa mo, sa anak mo, sa kaibigan mo, sa churchmate mo. Pag meron ka ng shalom, iwas ka na sa conflict. Peaceful ka na nga. Tama po ba? Alam nyo, yung mga taong may conflict, hindi makatulog. Lagi mong iniisip yung ka-conflict mo. Ang problema, yung ka-conflict mo, hindi ka naman iniisip. Ikaw lang nag-iisip. Lugi ka. Can I ever amen? May peace tayo kay Lord. Wala naman tayong peace sa tao. Gulo rin. May peace tayo sa Diyos, pero may peace din dapat tayo sa tao. Yun ang original na Jehovah Shalom. Gusto ng Diyos, may peace tayong dalawa, may peace din kami ng Diyos. Umiwas sa taong 2024 na may ka-conflict. Kasi mas mahalaga ang may peace. Ito yung kailangan ng marami. Itong Jehovah Shalom ay bibigyan kayo ng tunay na kapatamaan kung palalalimin nyo pa ang relasyon sa Diyos. Sino niwala, malaking challenge itong 2024, palalimin natin ang relasyon natin sa Diyos. Lalalim lang yan kapag kayo nagpapasakop sa kalooban ng Panginoon. Ha? Mag-align tayo. Say that word, alignment. Do not be anxious about anything. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Ang ganda. And the what? And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Bibigyan pala ng peace. Hallelujah. So yung El Shalom na ito, kailangan natin. O yung ipinanganak na si Jesus. Hindi lang Jesus yun, El Shalom yun, kaya nagpunta dito. Hindi lang tayo para iligtas sa kapahamakan, pero bibigyan pa tayo ng kapayapaan. Pangalawa, puntahan natin itong yung Jehovah Tsidkenu. Okay? The Lord our righteousness. Yan ang ibig sabihin po niyan. Itong name na ito, mababasa niyo po ito sa Jeremiah 23 verse 6. Okay? Ang ibig sabihin po niyan, balikan ko, Sabi po, in these days, Judah will be saved and Israel will live in safely. This is the name by which will be called the Lord our righteous Savior. Yung righteous Savior, yun po yung El Tsidkenu. Jehovah Tsidkenu. Okay? Patungkol po yun sa ating righteousness and justification. Ano po ba ibig sabihin nito? Ibig po sabihin, ang Diyos, siya yung source ng ating righteousness. Okay? Ang righteousness po ganito. Yung mali ganito. Magpapakabait ako para i-bless ako ni Lord. Magpapakabait ako para baligtas ako. Ang righteousness mo sa sarili mo. Dahil mabait ako, mabait ako eh. Di ba ganyan ang uso? Tinuturo sa atin. Kung gusto mong pumunta sa langit, magpakabait ka. So ikaw ang gumagawa ng sarili mong righteousness. Ang problema, yung self-righteous, hindi papasa. Kasi kahit anong self-righteous mo, mabait ka, makasalanan ka pa rin. So ang tawag sa'yo, mabait na makasalanan. Matulungin na makasalanan. Mapagmahal na makasalanan. Hindi nawawala yung makasalanan. Kasi lahat ng tao nagkasala. Paano magagamot yon? Ang righteousness mo, ipaling mo sa Panginoon. Siya yung magja-justify sa'yo. So, ikaw ay kakasuhan dahil makasalanan ka, kamatayan. Pero ang magja-justify si Lord, sasabihin ng Panginoon,
Yan tao na yan, humingi na sa akin ng patawaran. Pinatawad ko na yan. Kaya lahat ng kasalanan niya, nahugasan na, nalinis na, na-justify na yan. So tumatayo yan, hindi dahil sa mabait o makasalanan. Tumatayo yan kasi ako ang nagbigay sa kanya ng righteousness. Yun ang ibig sabihin ng righteousness. Wala tayong ginawa, siya lang ang gumawa para sa atin. Ang ginawa ko lang, humingi ako ng tawad. Righteousness is a free gift of God. So makatuwid, kaya naman tinatawag nating si Jesus ang Savior. The Savior is born. How do Jesus saves us? By dying on the cross to justify us from our sin. From dying on the cross, from dying, He paid the penalty of our sin. Nadidinig niyo mo ba ako? So that we might become righteous. Hallelujah. Ngayon, wala ako'y may pagmalaki na ako'y mabait. Ang may pagmamalaki ko lang, si Jesus, ang aking El Chedkenu. Pagharap ko sa Diyos, hindi niya makikita na mabait ako o makasalanan ako. Ang makikita niya, yung damit ng katwiran, righteousness of Christ that covers me because my Jesus died for me to save me. Therefore, I have all the rights of the righteousness of Christ. Ibig sabihin ganito, lahat ng Kristiyanong naniwala sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, dapat lahat po tayo, meron na tayong freedom from guilt and condemnations. Wala nang condemn. Mga kapatid, mula bata hanggang 21 years old, gaano karaming kasalanan ang ginawa ko? Sabihin na lang natin, isang kasalanan, isang araw, sa loob ng isang taon, 365. Kung times 10, 3,600. Kung 20 years, mga 7, once a day lang yon. Sino rito ang kasalanan mo, once a day lang? Wala? 10 times a day. Meron? Si Adan, si Eva, isang kasalanan, condemn. Condemn na kagad. Guilty of sin. Isa lang ha. Ngayon, kung ikaw ang tao na buhay ka ng 20 years, sa isang kasalanan, mga 7,000. Si Adan, isa lang na-condemn na. Ikaw, 7,000. Abay, kailangan mo ng justification. Patunayan mo na pwede kang hindi husgahan ng Diyos. Magbabayad ka talaga sa kasalanan mo. Mako-condemn ka talaga. But I have a good news for you. Instead of condemning you, instead of bringing guilt in your heart, Jesus died on that cross. He was born to die so that there will be no condemnation on your part. Yan po yung dahilan. Wala nang dahilan para i-guilt trip pa tayo ng kasalanan. Wala nang dahilan para si Satanas i-condemn tayo. Why? Because it was Jesus who saved us. Our El Chidkenu. The righteousness is upon my life because of my Jesus who never condemned me. Amen? Kaya ngayon, meron tayong assurance ng God's righteousness and forgiveness through our Lord Jesus Christ. Yan ang Pasko. Wala nang kasalanan, pinatawad na, ngayon ay nilinis, ngayon ay matapat sa ating Panginoon. Nawala yung drug sa buhay ko. Nawala yung alak, nawala yung bisyo. Kasi wala nang dahilan para pumunta pa dun eh. Nabago po talaga ang buhay ko. Wala na kasing dahilan eh. Kasi na-realize ko, lahat ng dahilan ginawa na Jesus para iligtas ako. But kaya wala na akong dahilan para bumalik pa sa alak, sa drugs, sa masamang bisyo. Wala nang condemnation. Wala nang guilt sa heart ko. Only peace that passeth all understanding. Because it was God who gave me His righteousness through Christ. Kaya ngayon, taas yung masayang nilinis ng Panginoon. Pinatawad, my righteousness. Magre-reflect na yung character of God sa life ko. Amen. Kung ano ayaw ng Panginoon ko, ayaw ko na yun. Kasi alam ko naman, ako yung temple of the Holy Spirit, ayaw ni Lord, nalagyan ko to ng alak, ng usok, ng shabu. Ayaw ni Lord yan eh. So sumusunod lang ako. Eto pa maganda. Pag naalala ko yung Chidkenu na yan, naalala ko,
May confidence na ako pagdating ng God's judgment, hindi ako i-judge ni Lord. Bakit? Yung kasalanan, ginudge na kay Kristo eh. So wala nang i-judge sa akin. Hallelujah. Yun ang bentahe pag naintindihan nyo kung sino si Jesus. Ito yung bentahe pag kilala nyo ang Panginoong Jesus. Hindi ka lito, hindi ka confused, unawa mo. Kaya ngayon po, pinapaunawa ko sa inyo na lahat ng nananampalataya kay Jesus, malaya na kayo sa pagdating ng judgment seat of Christ. Amen? Meron tayong confidence in the days of judgment. Amen? Nagtatrust tayo na yung righteousness ni Christ will ultimately prevail and justice will be served. Hindi na ako condemn kasi na-condemn na si Christ. Na-serve ko na yung yung asunto ko, na-serve ko na eh. Bakit? Namatay na ako. Si Kristo ang namatay para sa akin. So hindi na ako i-judge ng Diyos kasi ang righteous. Kaya mahalaga itong maunawaan nyo ibig sabihin ng righteousness. Righteousness, pagdating ng judgment, dahil righteous ka, hindi ka dadalhin sa impyerno. Are you listening? Pag may righteousness, hindi ka na i-judge para parusahan. Pag tayo mo sa harapan, nakayuko ka dahil sa mabuting tao ka. Nakatayo ka doon, hindi i-judge dahil si Jesus. Imbis na ikaw ang parusahan, siya na ang naparusahan. Kaya araw-araw, nagre-rely tayo sa God's grace. Say that word, God's grace. We depend on God's grace for righteousness. And it encourages every one of us to humble, acknowledging that our own effort will fail because we only rely on God's mercy and God's grace. Tama po ba? Amen? Sa makatuwid, ang mga righteous na people, sila po yung mga compassionate, ready magpatawad din. Grabe, pinatawad ko kung di ko marunong patawad. Kinaawa. Sino ito niniwala? Kinahabagan lang tayo ng Diyos. So marunong ka rin maging mahabag. Marunong ka rin maawa sa mga nagkakasala. Kung paano tayo pinatawad ni Lord, dapat tayo mga Kristiyano, marunong din tayo magpatawad. Para yung mga tao, imbis na parusahan, ikaw na magdadala. Tutulong ka naman. Pinatawad na tayo, di mamuhay na tayo na may kabanalan. Mga bata, dapat wala na sa inyong fornication. Wala na mga sexual bad activity. Dapat malinis na tayo. Wala na tayong involvement sa mga demonic activity. Namumuhay na. Walang involvement sa sugal, sa alak, kasi mamumuhay na tayo ng malinis. Sino sa inyo excited 2024 is the year of the clean people? Palakpakan natin ng Diyos. Pangatlo, puntahan natin si Ancient of Days. Ano pong ibig sabihin ng Ancient of Days? Ito pong Ancient of Days will be found in the book of Daniel. This name emphasizes God's eternal existence and wisdom. Ancient of Days po siya. Para siyang lolo. Ang lolo, ang nakikita nyo lang, yung kahinaan, malambot na tuhod ni lolo. Di ba gano'n? Pero hindi nyo alam, sa Bible, ang mga lolo, sila po yung carrier na matitinding wisdom. Si Lord, tinawag siyang Ancient of Days. Sa totoo lang, wala pa tayo, andito na siya. So, alam niya lahat yan. Ang problema, may mga tao na dumating lang noong 1994, mas matalino pa sa Diyos. Nakita niyo kamangmangan ng tao? Paano mo naisip na mas matalino ka? Pag nabasa niyo salitang Ancient of Days, ibig sabihin, merong isang nag-i-exist na eternal, na napakatalino, na puro wisdom, na malapit at karelasyon natin. Na pwede tayong humingi ng wisdom sa Kanya. Itong tinuturo ko sa inyo, ito yung Diyos talaga. Sino sa inyo masaya tinuturo sa inyo yung sino talaga ang Diyos? Si Lord, hindi mo nakikita, walang size yan. Pero yan, Ancient of Days yan. Ano ang mga timeless implication nito sa buhay po natin? Ibig sabihin nito, ang Diyos na kasama natin, meron tong eternal stability. Stable ang Diyos, hindi pa bago-bago isip.
Pag sinabi niya ang batas niya na yun. Stable yun. Hindi mo pwedeng baluktutin yung kanyang mga batas. Very stable ang ating Panginoon. Amen? So therefore, pag may stability, meron tayong assurance sa kanyang karakter. Even we are in the middle of uncertainties in our life. Eh sa totoo lang, ang araw-araw natin, minsan uncertain no? Nakakatakot. Uy, maganda negosyo ngayon. Uy, maganda trabaho ngayon. Uy, malaki kita ngayon. Kinabukasan, uy, sunog ang bahay natin. Uy, sunog ang business natin. Matotorete ka ngayon. Pero kapag kilala mo yung Ancient of Days, masasabihin mo ganito, huwag kang mag-alala, hindi nagbabago ang Diyos sa atin. Yung mga pangyayari yan, temporary lang yan. Amen? Itong year na ito, pag lumapit ka sa Diyos, i-upscale ni Lord yung mga existing business nyo. Ibig ko sabihin, pwedeng gawin 10 times better by 2024. Makinig kayo mabuti. Wisdom. Sa 2024, magplano kayo na matanggal kayo sa trabaho kasi mag-start kayo ng business. Ang trabaho ay ang modern day slavery. Nagtatrabaho kayo para payamanin yung iba, para manatili kang mahirap. Sa 2024, gusto ko mag-pray kayo. Wisdom to Mag-pray kayo kung makakapag-ipon na kayo 1, 2, or 3 years from now because you're gonna enter into entrepreneurship. Sino ito naniniwala magiging CEO ka ng sarili mong business? Uy, may 7 naniniwala. Ha? Ang mga mahilig sa trabaho, mahihirapan. Pumasok talaga kayo sa business. I'm giving you a prophetic word right now. Maniwala kayo na ang Diyos bibigyan ka ng wisdom to start your own business. Stop believing that you are part of the modern day slavery. Huwag lang kayo magtrabaho, magnegosyo talaga kayo. Come on. Pag kayo nag-business, magkakaroon ka lalo ng malaking problema. Okay lang yan. Because hindi mananatili yung problema, sasamahan kayo ng Ancient of Days. Bibigyan kayo ng wisdom ng Diyos. So wala tayo dapat ikatakot. Sino excited mag-business next year? Sa 2025, siguro. Basta maganda ka. Amen. Yung mga nagbi-business dito, mas lalo kayo lumapit kay Lord. 10 times. Maniwala po kayo. Itong Ancient of Days na to, I keep on trusting God's plan in my own life. I keep on trusting God's plan. Itong Ancient of Days, may plano na sa akin. Sa 2024-25, wala nang inihahanda ang Diyos sa inyo. Hindi totoong may inihahanda ang Diyos. Bakit? Kasi nakahanda na. Wala nang inihahanda, naka-ready na sa iyo. Tapos yung kamay naniniwala, something big is ready. Hingi ka na lang ng plano, ng wisdom. This year, we need to learn how to trust God's plan. Amen? Bawat isa po sa atin, mayroong magandang plano ang Diyos about isang tao. Amen? Kaya, ini-encourage ko ngayon, isurrender nyo na ang lahat ng inyong sariling plano and depend on God's divine timing and providence in your life. May magandang plano ang Diyos. Yung mga nahihirapan ngayong finances, hindi plano ng Lord na habang buhay ka nahihirapan. One day, giginhawa at sasagana buhay mo. Magtiwala lang tayo sa ating Ancient of Days. Now, let's go to our Rock of Ages. Okay? The name Rock of Ages highlight God as secure and everlasting foundations. Mababasa nyo yan sa tinatawag po nating Isaiah chapter 6. Lagyan natin. Chapter 26 verse 4. Ano sabi po dyan? Trust in the Lord. Ano? Trust in the Lord, ano? Forever. For the Lord Himself is the rock eternal. Bato. Matatag, ibig sabihin. Can I be amen? Ang Rock of Ages,
talks about the stability of God's character. Yan po ang ibig sabihin yan. Rock of Ages means our God's character is stable. Hindi umiinit ang ulo niya. Hindi. Ano po yan? You will find stability in His unchanging character. Tama? Sa buhay natin na punong-puno ng circumstances na pabago-bago, okay, unpredictable, you can always rely on the enduring nature provided by this solid rock, ang ating Rock of Ages. Pwede po tayo maging, pag sinabi pong rock, ginagamit po yan as illustration. Rock of Ages, ibig sabihin yan, place of refuge. Pag merong bagyo, pag ang bahay mo papel, giba. Pag ang bahay mo kahoy, giba. Pero pag ang bahay mo bato, unshakable. Ibig sabihin, meron tayong lugar na pinupuntahan para tayo maging unshakable. Hindi tayo basta-basta nadudurog. Bakit? Kasi ang Diyos natin, walang iba, kundi yung ating Rock of Ages. Amen? Pwede ko ba sabihin sa inyo? Alam mo, siya po yung safe and secure place of refuge. At alam nyo, makakaasa kayo sa God's faithfulness. Alam nyo mga kapatid, huwag kayong maniniwala sa deception ni Satanas na pag tayo nagkakamali, pinapabayaan tayo ng Diyos. Ito yun. Pag tayo nagkakamali, itutuwid, tapos hindi niya tayo pababayaan. Itutuwid, iko-correct niya tayo sigurado. Pero hindi man lang tayo niya pababayaan. I-rebuke, iko-correct, pero hindi pababayaan. Sino ito excited na ang faithfulness ng Lord ay maasahan natin? Amen? Kaya, huwag kayong pakiusap ko sa inyo, this 2024, huwag na huwag niyong ia-anchor ang buhay niyo sa sweldo. Huwag na huwag niyong ia-anchor ang buhay niyo sa pera, sa kinikita niyo. I-anchor niyo ang identity niyo. Kayo'y anak ng Diyos. Diyan niyo i-anchor. Diyan niyo itali na kaya ako confident sa 2024. Hindi dahil sa may secure akong job, secure akong business. No. Ang security ko nasa faithfulness ng aking Panginoon. He is my Rock of Ages. Because rock means unchanging, reliable nature of God. Amen. So sa 2024, wala tayo dapat wala. Kaya nga po, pag nagdesisyon na kayo ito kalooban ni Lord, one day nag-decide ako, arkitekto o pastor? Pastor. Sabi ko sa Panginoon, Lord, magdi-decide na ako. Magpapastor na po ako. Ito na po yung decision ko. Iiwanan ko na pagiging arkitekto, magpapastor na po ako. Itinalaga ko lahat sa buhay ko sa Panginoon. Alam niyo po, I find out something. No? Pag ang Diyos ang pundasyon ng ating decision making, magiging unshakable tayo. Because ang foundation ng desisyon ko, ang aking Panginoon. Kaya ko to ginawa kasi ito ang plano ng Diyos. Yung pa ako, bato. Kasi hindi ko to ginawa sa kapritsyo ko lang eh. Hindi ko to ginawa dahil sa gusto ko lang eh. Ginawa ko ito kasi ito ang dapat kong gawin. Pinagagawa ng Diyos sa akin, tinawag niya ako. Kaya ang decision making ko, foundation ko, Panginoon. Bawat business, ang foundation si Lord. Bawat trabaho, ang foundation si Lord. Bawat pamilya, foundation si Lord. Bawat relationship, ang foundation si Lord. Pag hindi yung bato ng ages ang foundation mo, magigiba ang ginagawa mo. So paalaala sa bawat isa, lahat ng nagbibuild ng family, nagbibuild ng business, nagbibuild ng kung ano pa, basta tiyakin mo, the Rock of Ages is the foundation of what you are building. This Doulas for Christ ministry was built by the right foundation. It's not about me, it's about Jesus on this church. Nung ako po'y nag-asawa, ang pundasyon ng buhay ko sa salita ng Diyos. And I find out for the last 35 years of ministry, 60 years old na po ako, hindi na siya shake, kinakalog, pero hindi nagigiba. Because kapag ang Ancient of Days, Rock of Ages ang may hawak sa atin, hindi tayo magigiba. Palakpakan natin ng Panginoon. Hindi ako mas-shake kasi pag may problema ako, nagpapaguide ako eh.
Bago ako mag-decide, siya ang dinidesisyon ko, nire-recognize ko po yung kanyang principle. Sinisecure ako ng kanyang guidance. Kaya nga ang pundasyon ang Diyos. Pag sinabi kong pundasyon, diyan ako humingi ng guidance. Business mo, trabaho mo. Lord, i-guide mo ako. Siya ang pundasyon mo eh. Lord, tama ba itong gagawin ko? Magdidesisyon ako dito. Ang pundasyon mo, sir, so consultay mo agad, Panginoon. Amen? Tama po ba? Ito, tip ko sa inyo. Ang taong may rock of ages, may endurance. Yan ang mga taong tatagal. Bakit sila tatagal? Kasi hindi natutunaw yung bato sa ilalim nila. Bato yun eh, matatag yun. Hindi papel, hindi sinking sand ang pinagtayuan ng buhay nila. Kaya sa 2024, simula sa araw na ito, mag-endure tayo, magpalakas tayo sa mga trials kapagkat hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Paano ko lalakas? Gusto nyo paano malakas? Pag may problema, praise and worship. Pag may problema, ano? Praise and worship. Pag mabigat ang problema, ano gagawin? Bakit ka nagpe-praise and worship? Kasi nagtitiwala ka sa Kanya eh. Aawitan ko ang Diyos. Pupurihan ko ang Diyos. Yan. Pag tinabi mo sa mga parang kang baliw dyan. Ito, baliw. May problema, kumakanta. Pasensya ka na, hindi mo kami naintindihan eh. Ha? Pero kami mga nakukulong, katulad ni Apostle Paul, kinulong na, Book of Acts, Paul and Silas, nakulong. Pinarusahan, pinaghahagupit. Pagkapasok sa kulungan, nung gabi, nag-worship. Alam nyo, nag-worship, nag-iba ang kulungan. Ayun, pinalabas sila. Walang nagawa ang mga nagbabantay. Bakit? Pag nakialam ang Diyos sa problema mo, wala na makakapadlang sa Diyos. Kung ano gusto niyang gagawin niya yan. Amen? So ano lang ginawa nila? Praise and worship. Basahin niyo mga Bible. Si Daniel, ipapakain sa layon. Nag-load, nag-worship eh. O na nag-worship, hindi kinain ng layon. Shadrach, Abednego, hindi nag-worship sa Diyos-Diyosan. Winorship ang Diyos. Pagdaan sa apoy, may kasama na pang-apat. The fourth man came. Hindi sila nasunog. There is power in worship. Worship is a picture of a man who trusts God. Amen? Praise, you can rejoice in spite of difficulties of life. Kaya itong Pasko na ito, wala dapat malungkot. Sabi sa akin, wala malungkot. Magpe-praise tayo, magwo-worship tayo. Kasi worship and praise is an expression of gratitude. Amen? We are grateful to our unchanging God. Amen? Ngayon, pagkasama nyo ang Rock of Ages, wag lang praise and worship, kailangan nyo rin ang prayer and dependence. Hallelujah. Yung mga tao ng Diyos, nakadepend yan sa panalangin. Taas yung kamay sa 2024, increase mo yung level ng prayer life mo. Paano mo mapapakita ang dependence mo kay Lord? Hindi ka naman nagpe-pray. Siyempre, may papakita mo na ikaw ay nagde-depend sa Rock of Ages through your actual prayer and dependence. Amen? Nag-i-encourage to ng lifestyle of prayer and dependence. Ang ibig sabihin, it consistently turning yourself to God in times of difficulties. Nire-recognize natin yung reliance natin sa kanyang strength at sa kanyang stability. Kaya sa 2024, pag naintindihan mo Rock of Ages, bato yan, dyan ako pumatakbo. Naku, bigat ang problema. Sandali lang, punta lang sa Rock of Ages ko. Kung ako magtatago. Hahabulin kayo lahat ng klaseng kalaban. But merong isang lugar, there is a place of refuge. Amen. The Lord is my tower and the Lord is my deliverer. Palakpakan natin ang Panginoon. The Alpha and the Omega is the final. Okay? Lagay natin itong Alpha and Omega. Ano ang ibig sabihin ng Alpha and Omega? Jehovah, our Alpha and Omega, refers to God as the beginning and the end. Okay? These are the first and the last letters of the Greek alphabet, symbolizing God as the beginning and the end. Ibig sabihin nito, ganito. Pag nadidinig nyo ang salitang Alpha and Omega, isa lang ibig sabihin niyang mabigat. All authority is upon him. Ilang ibig sabihin niya? Say that word, authority.
The ultimate authority sa Kanya. Kumbaga sa salitang kanto, kung maghahanap kayo ng siga, ito na yung siga. The ultimate authority. He is the authority over all the earth. In our daily lives, if we could recognize the Alpha and the Omega, His sovereignty and His control, His lordship must be established. Ito ganito yun. Pag tinanong ko siya, naniniwala kaya sa Alpha and Omega? Opo, Bishop, naniniwala sa Alpha and Omega. Tingin ko, hindi. Sabi ko, bakit? Kasi hindi ko makitang under authority ka ng Diyos eh. Nilalabanan mo yung gusto niya, parang ikaw yung authority. Kasi kung naintindihan mo ang Alpha and Omega, ibig sabihin niya, sinurrender mo na yung authority mo. Siya na lang ang may control ng buhay. Ba't wala ka ng alak? God is now in control. Ba't wala ka ng bisyo? God is now in control. The Alpha and Omega is under control. Ito yung malaking problema. Tayo pa rin ang Diyos ng buhay natin. Hindi tayo nagpapakontrol sa Diyos. Hindi natin ibig sabihin ng lordship. Lordship means He is the owner of everything. So every time I encounter the word that I am the Alpha and Omega, it reminds me that God is the one who owns everything. He controls everything. Amen? Hindi na magbabago yon. Hindi na mawawala yung truth na yon. At hindi mapapalitan yon. Pag sinabi niyang ako may-ari, siya talaga. Now, dahil siya ang purpose at may-ari, siya ang nagde-design. Siyempre, ako nagpatayo ng bahay ko, ako magde-design. Ako may-ari. Alam nga naman ako may bahay, kapitbahay ko nagde-design. No. One day, nasa farm ako, magtatayo ako ng isang bahay dun sa farm. Ako nag-design. Ako gumawa eh. Can you see this? One day, you have to recognize that your life is not on your own. It is God who owns your life. So therefore, kung siyang may-ari, may design yan. Yun ang good news. Kapag wala ka pa sa Panginoon, hindi mo sinasabit ang buhay mo sa Diyos, ikaw ang gumagawa ng sarili mong design, ng sarili mong purpose. But the day you came to know the Lord Jesus Christ, when you give up your life, when you surrender your life to God, it must have an acknowledgement that I no longer own my life. It is God who controls now. His purpose will prevail. His plan will prevail. Are you listening? So itong Pasko is a reminder to every one of us na ibalik nyo yung karapatan ng Diyos sa buhay mo para siya, may pakita niya sa iyo yung plan niya at purpose niya. He is the Alpha and the Omega. Alam ko, may plano ang Diyos. Kasi siya ang gumawa sa iyo. Siya yung matalinong Diyos. Wala ka pa, kaya niyo na. Even without your help, God can manage. You cannot manage without Him. God can live without man, but man can never live without God. That's the reality. Amen? Sa totoo lang, God is the architect of my existence, not me. He is the architect of my existence. Amen? My daily decision, my daily endeavor, it always encourages me to seek the purpose of God in my life. Sana po, bago ako magwakas, makita nyo po na ang buhay po natin may purpose, may plan. Siya yung mag-guide sa ating life's journey. Siya yung nagbibigay ng hope and security on our part. At higit sa lahat, His faithfulness across time, hindi po mawawala. Sabihin mo nga sa katabi mo, the Alpha and the Omega is always with you. Taas yung kamay, this year, I will never allow to live without a purpose. May purpose kasi siya po ang gumawa sa atin. Amen? Let us approach each day with the awareness that our lives are parts of a larger plan, divine plan, orchestrated by this God. Amen? Yung katabi mo, kasama yan sa plano ng Diyos.